PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Aren't you scared that I'm gonna tell everyone who you really are? Sa tingin mo ba, sino maniniwala sa'yo? Sinong maniniwala sa isang dating baliw? Ako ang dating si Gardo. Gardo? Sabihin mo sa akin, sa bilyong pera ko at sa lahat ng mga natuklasan mo, ano mas paniniwalaan? Yung sinasabi mo o yung sinasabi ko? Sandali lang. Sa susunod na magkikita tayo, pwede mo na akong tawagin kuya. Alam mo, Elaine, hindi mo na kailangan gawin yun eh. Trabaho ko yun. Ah, talaga? Eh, hindi mo naman ginagawa. Stop being my mom. Hindi ko ginagaya ang mama mo. Dahil hindi ako nakikipagkuntsaba sa mga pumapatay ng tao. Ano bang pinagsasasabi mo? May mga investigador ng NBI sa San Rafael. Teo, suspect si Piping at si Mama sa pagpatay sa daddy ko. Anong kailangan nyo? We receive an order from NBI na take over ng kaso ng pagkamatay. Even simply. Ako ang mayor dito sa lugar na ito. Wala kang karapatang hulihin ako. Mayor, ito po isang imbitasyon lamang. Ayoko. Bukas mo na lang ako imbitahan. Tinatamad ako. Gusto kong magpahinga pagod ako eh. Magaling. Inaasahan ko ang lahat ng yan. Congratulations at maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Valero. Maraming salamat din sa tulong mo, Doming. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pinapabayaan ang mga kakampi ko. Ipadala ninyo lahat ng mga invitations at pagkatapos follow up nyo sila para sigurado silang lahat na darating. Gaano katagal ka mawawala, Mr. Vallejo? Ilang araw lang naman. Papagawa ko lang tong mukha ko. Binabala ka ba, Gardo? Ate Martha naman, wala naman siguro masama kung papaayos ko tong mukha ko. Hindi naman ako kapangitan dati, di ba? Hindi, alam mo, parang mas gusto ko yung may maskarepe kay parang pa-mysterious. Eh, bakit hindi na lang ikaw yung magsuot? Nang pumogi ka. O sige, pera mo ako. Lintik na Doming yan. Siya pala ang kumanta sa otoridad. Hayop na walang utang na loob. Eh bakit kasi hindi mo pinabali? Nalintikan tuloy ako. Hayaan niyo, Magayora. Nagawa ko ng paraan. Nakamampi uli sa atin si Doming. At bawiin niya na lahat ng sinabi niya laban sa'yo. Wag na. Wala na tayong magagawa kay Domeng. Dapat na lang doon itinutumba. Ngayon, Piping, gumawa ka ng paraan para makalusot ako dito. Ayokong makulong. At ayokong mawala sa pagiging mayor. Gumawa ka ng paraan. Salamat dito sa sinumpaan mong salaysay. Lalong tumibay ang ebidensya natin laban kay Mayor Freeling at kay Piping. Ano bang mangyayari sa akin? Papasok ka namin sa Witness Protection Program. Aalagaan ka namin habang tumatakbo ang kaso. Para ikaw mismo ang tumistigo laban sa suspect. Eh, sir, paano po yung pamilya ko? Meron na rin nangako na pangangalagaan ng pamilya mo. Huwag mo muna sila masyadong intindihin. Sir, bakit po hindi nyo nalang huhulihin si Piping at saka si Mayor Training, sir? Para hindi na po ako kabahan. Papatayin po ako nun talaga eh. Huwag muna, Doming. Mangangalap muna tayo ng karagdagang ebidensya. Alam kong gagawa sila ng paraan si Training at si Piping para makalusot. Pero ang titiyak kung lalo sila mapapahamak, ano mo nang gawin nila. Meron na nakatakdang petsa sa pag-aresto sa kanila. Salamat po. Yana, anong nangyari sa'yo? May kailangan kita makausap. Sige, tungkol saan? Umupo ka muna. Anong nangyari sa'yo? May tatanungin ako sa'yo, ah.
Gaano mo ba kamahal si Joel? Yun ano namang klaseng tanong yan? Paano kung sabihin ko sa'yo na buhay pa si Gardo? Papakasal ba si Joel? Mana, ano naman ba to? Myla, mo nga sa akin. Ano ba gusto mong sabihin? Myla, buhay pa si Gardo at Leona, pwede ba? Tama na. Ha? Alam mo, Leona, alam mo kung anong problema mo? Sa tuwing nakikita mo ako masaya, nandiyan ka, darating ka, tapos wawasakin mo yung kaligayahan ko. Hindi totoo yan. Okay, hindi to tungkol sa'yo, Myla. Leona, hindi rin to tungkol sa'yo. Kapit ba? Tapusin natin itong pag-uusap na to. Ha? Marami pa akong gagawin. Pero Myla, totoo yung sinasabi ko. Buhay si Gardo, wawasakin niya pa. Leona, pwede ba? Totoo yung sinasabi ko eh. Pwede ba? Tama na. Kung buhay si Gardo, magpapakita yun, magpaparamdam yun. Buhay si Gardo, magpapakita yun sa akin. Kakausapin niya ako. Kiss na. Yan. Sige na, maghat ka na. Sarap pala ng pakiramdam na maging tatay, ano? Alam mo, Teo, sinasabi mo lang yan dahil ngayon mo pala siya nakasama. Pero kapag nagtagal, susuko ka rin sa kakulitan niyan. Eh, bakit ikaw? Hindi ka naman sumusuko. Dahil kailangan, Teo. Alam mo, maraming beses ako nang nag-isip kung bakit ko hinayaang mabuntis ako. Kung bakit ko itinuloy. Kung bakit hindi kita tinawagan para damayan ako. Eh, bakit kasi tinago mo sa akin? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Eh, siyempre ako yung ama ng bata eh. May pananagutan din ako sa kanya. Teo, marami kang ibang pananagutan. Unang-una, ang asawa mo. Ang kumpanya, ang mga manggagawa, pati na rin ang nanay mo. Pero Teo, may pinanindigan ka ba sa kanila? Di ba iniiwan mo rin silang lahat? Hello, Mayor. Hello, Mr. Vallejo. Kumusta na ang tagapagligtas ng San Rafael? Tagapagligtas ba ng San Rafael? O tagapagligtas mo? Ano may tutulong ko sa'yo, Mayor? Pasensya ka na, hindi ako makakapunta dyan. Ang balita ko, may marami daw problema dyan. Wala naman. Alam mo naman ang politika. Maraming intriga. Iniintriga ba naman ako kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa akin? Ano may tutulong ko, Mayor? Wala naman masyado. Naalala ko lang yung sinabi mo sa akin na kung kailangan ko ng tulong. Pues, nahihiya naman akong tanggihan. Tatanungin ko sana, meron ka bang bahay-bakasyonan na pwede kong magbakasyonan kahit sandali lang? Gusto ko lang mag-isip-isip at magplano, magpahinga. Gusto mo ba ng mapagtataguan? Bakit naman ako magtatago? Wala naman akong atraso. Mayor, huwag na tayo magbulahan pa. Alam natin ang likaw ng bituka ng isa't isa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ibibigay ko sa iyo yung utang na hinihingi mo habang ikay nagpapahinga at nag-iisip. Ay, salamat, Mr. Vallejo. Ulog ka ng langit. Huwag kang pakakasiguro na hulog ako ng langit. May kapalit ang offer ko sa'yo. Ano? Sige, sabihin mo. Maski ano, ibibigay ko sa'yo. Ang titulo ng villa. Ang gusto ko, ang titulo ng mansyon ng mga Braganza bilang kapalit ng offer ko sa'yo. Hindi ka marunong ng pananagutan. Sige,
Sabihin na natin sa mga oras na to dumadaan sa matinding krisis ang pamilya mo. Pero ano? Di ba nandito ka? Na parang wala lang nangyayari? Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Huwag mo akong pagtataasan ng boses, Teo. Judy, please, magsama na tayo. Iiwan ko yung asawa ko. Teo, ano ba? Iyan ka na naman sa pabigla-bigla mong desisyon eh. Hindi ko nga mahal si Elaine. Hindi ako masaya sa kanya. Pinilit lang ako ni Mama sa kanya. Pero pumayag ka. Pumayag ka, Teo. Dahil kahit kailan, wala ka talagang backbone. Madami kang inaayawan, pero hindi mo naman alam kung ano talaga yung gusto mo. Hindi. Ngayon alam ko na kung ano yung gusto ko. Gusto ko kayong makasama ng anak natin. Ngayon, Teo? Ngayon? Paano bukas? Sa isang linggo? Sa isang taon, paano, Teo? Judy, please, paniwalaan mo naman ako. Mahal ko kayong dalawa ni Teddy Boy. Hindi, Teo. Paano mo ako mamahalin? Paano mo kami mamahalin? Wala ka nga alam tungkol sa akin eh. Teo, nabuntis mo lang ako. Nagkaroon lang tayo ng anak. Pero wala tayong koneksyon. Teo, alam mo, naguguluhan ka lang ngayon sa buhay mo. Kaya ka naghahanap ng aangklahan mo. And besides, it's too late na rin, Teo. Malapit na akong ikasal. Pupunta kami ni Teddy Boy sa Davao. Doon ako magpapakasal. Doon na rin kami titira. Sige na, Teo. Umuwi ka na. Umuwi ka na dun sa asawa mo. And for once, Teo, please lang. Do something right. Ayusin yung relasyon ng asawa mo. Ang villa? Mr. Vallejo, mayroon akong mansyon sa Maynila. Gusto mong tingnan? Meron na akong bahay sa Maynila. Kaya kung anong gusto ko, yun ang hihingin ko. Ang gusto ko, ang villa. Villa it is. Mabuti. Magpapahanda na ako ng sulat sa abogado mo para mapag-aralan niya. Magbabayaran tayo at magpipirmahan sa turnover ng villa. Turnover. Teka, sandali. Akala ko prenda lang. Oo, magpapaparty ako. Kasabay ng pirmahan at bayaran. Gusto ko malaman ng lahat ng tao na ang Villa Braganza ay pag-aari ni Nicolas Vallejo. Pagkita tayo, Mayor. Ay, pipingutin ko. Isa. Dalawa. Ay, Taya! Taya! Oh, wala ka na. Tayo na ulit. Ay, sandali lang mga bata ha. May bisita kayo naman. Good morning. Nandyan ba si Mr. Victorino Penitente? Ay, ho. Oho, pasok po kayo. Salamat. Ihatid ko na ho kayo. Oo. Dito na ho tayo, ma'am. Martha. Call me Martha. Okay. Dito may bisita ho kayo. Good morning. Morning. You must be Mr. Victorino Penitente? Indeed. Yes, yes. Please sit down. Thank you. What can I do for you? Nagpunta lang ho ako dito para magdala ng donasyon na cheque para sa foundation ninyo. Galing kay Mr. Nicolas Vallejo. Thank you.
nandito na pala si Don Theo Braganza. Elaine, lasing ka na eh. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. Kapal din talaga ng mukha mo. Ang kapal ng buong pamilya mo. Matapos yung utang-utangan ng daddy ko, papapatay niya lang yan. Tapos ngayon ikaw, unti-unti mo akong pinapatay sa pambababae mo. Elaine, ano ka ba? Hindi ba totoo naman? Ha? Ginamit niyo lang ako ng mama mo para maisalba niyo yung kayamanan niyo. Diba? Ngayon wala na kami silbi ng papa ko. So, dispatch na lang kami. Di ba tumigil ka na, Elaine? Tingnan mo yan. Huwag ka magkakaila. Pinasundan kita. Nagbayad ako, ginastusan kita. Para lang malaman ko kung totoo tong kutob ko. Ngayon, aminin mo sa akin, ikaw ba ang ama ng batang yan? Ikaw ba ang ama? Kaya ayaw mo magkaanak sa akin? Anong meron siya na wala ako? Nagagandahan sa akin. Ha? Bukas na tayo mag-usap. Hindi! Ngayon tayo mag-uusap. Ano ba? Ngayon tayo mag-usap. Makinig ka sa sasabihin ko. Dahil kung hindi tayo mag-uusap ngayon, hindi mo ako iintindihin. Pakinggan mo lahat ng sasabihin ko dahil bukas pag-isip mo, wala na ako dito. Pwede ba tumigil ka na, Elaine? Tama na. Iwan na kita, Teo. Ayoko na makisama sa'yo. Hanggat may natitira pa ako respeto sa sarili ko. Alam mo, kaya ko sana tiisin yung pagiging kriminal ng mama mo eh. Pero ang hindi ko kaya tiisin, yung makisama sa taong hindi marunong magmahal. Alam mo, sayang ka, Teo. Sinayang mo lahat ng nandyan na sa harapan mo. Lahat ng pagkakataong binigay sa'yo. Sayang ka. Goodbye. Ikaw si Jody? And who are you? Gusto lang kita makita ng malapitan. Para malaman ko kung anong meron ka na wala ako. Kamusta na nga pala yung secret admirer mo na nagbibigay sa'yo ng mga weird gifts? Baka yun pa isa pa sa gumugulo sa isip mo. Hindi ko na iniisip si Gardo eh. Gardo? Sa totoo lang, hindi ako interesado sa kahit anong dala mong kwento. Kahit malaman nyo na ang primary suspect sa pagpatay kay Vincent Lee ay si Doña Trining. At pinaplano ng mga taga San Rafael na i-people power siya para matalsik sa pwesto. Baka naman umuwi kay San Rafael niyan para makiisa sa kanila. Yako, hinahanap nila kayo doon. Wala nang dahilan para umuwi ako doon. Wala na akong ari-arian doon. Wala na rin akong anak. Ito na ang simula ng katapusan ni Training Braganza. Kasama ako sa pagbagsik ni Doña Trining Braganza. Bombahin ng tubig ang mga mangmang na yan. Yung mga mahirap na yan. Mama, sa tingin ko mas mabuti pa nga mag-resign ka na. Hindi na natin kaya yung ganyang pressure. Nandito pala ang aking daughter-in-law. Kumusta ka naman dyan? Elaine, anong ginagawa mo dyan? Humihingi ako ng katarungan sa pagkamatay ng daddy ko.